Thank you po, worship team, sa panguna po sa atin pong pag-aawitan. Yan. Sarap po umawit sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Tayo po ay muling nandito sa ating pong sambahan upang sama-samang magpuri, sumamba sa ating Panginoon at mag-aral ng kanya pong salita. Yan, medyo bumalik sa taglamig yung panahon. Yan, nagkasipon na po ba lahat? Parang record mo kasi lahat nagkakasipon no? Pag nagbabago yung panahon, magandang bagay na atin pong dapat laging tandaan, though ang panahon ay nagbabago, yung atin pong Diyos na pinaglilingkuran will stay the same. No? He is still God in every season ng ating pong buhay. He's the same yesterday, today, and forever. Jesus the same yesterday and forever. No, yung kanyang authority ay hindi po magbabago. Magsabi nga po ng malakas na amen yung naniniwala or yung they are putting their hope doon sa holy word ng atin pong Panginoon. Amen. Yan. Sige po. Ang ating pong tekstong pag-uusapan ay kaduktong po ng ating pong pinag-aralan last Sunday. Nandito na po tayo sa Luke chapter 4 verse 31 to 44. No? So after nung ating pong Panginoong Hesus ay manggaling sa Nazareth, dumiretso po siya sa Capernaum. So yun yung po ating pong pag-uusapan sa umagang ito. No? So bago, inaanyahan ko po ang bawat isa, nabuksan po ninyo ang inyo pong mga Biblia sa nasabing teksto. Luke chapter 4 verse 31 to 44. Luke chapter 4 verse 31 to 44. Hayaan niyo pong basahin natin. Ito pong sinabi po dito sa atin pong teksto. Ayun, kaya pala hindi naka-highlight. Yan. Luke 4. Yan. Sige po, kung hindi po kalabisan, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng banal na salita ng ating pong Panginoon. Babasahin ko po ito sa English at sabayan niyo po ako sa kanya-kanyang version ng Bible na meron po kayo. Sabi po dito in verse 31, "And he came down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath. And they were amazed at his teaching, for his message was with authority. In the synagogue there was a man possessed by the spirit of unclean demon, and he cried out with a loud voice, 'Let us alone. What business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God.' But Jesus rebuked him, saying, 'Be quiet and come out of him.' And when the demon had thrown him down in the midst of the people, he came down of him without doing him any harm. And amazement came upon them all, and they began talking with one another, saying, What is this message? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out. And the report about him was spreading into every locality in the surrounding district. 38, then he got up and left the synagogue and entered Simon's home. Now Simon's mother-in-law was suffering with high fever, and they asked him to help her. And standing over her, he rebuked the fever, and it left her. And she immediately got up and waited on them. While the sun was setting, all those who had any who were sick with various diseases brought them to him, and laying his hands on each one of them, he was healing them. Demons also were coming out of many, shouting, 'You are the Son of God.' But rebuking them, he would not allow them to speak, because they knew him to be the Christ. When they came, Jesus left and went to a secluded place, and the crowds were searching for him and came to him and tried to keep him from going away from them. But he said to them, 'I must preach the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for this purpose.'" Last verse, "So he kept on preaching in the synagogues of Judea." Pagpalain po ang pagbabasa ng ating pong Panginoon. Makaupo na po ang bawat isa. Bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong presensya namin pong naranasan. Pagpasok pa lamang namin, Panginoon, sa aming pong sambahan, hanggang sa aming pong pag-aawitan, hanggang sa kasalukuyan o Diyos. Alam namin, Panginoon, na kay amin pong kasama. Amin pong dalangin.
samahan niyo po kami sa amin nga po, Panginoong, pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, na magturo sa amin, O Diyos, pamagitan, Panginoon, ng sulat ni Dr. Luke, Panginoon, patungkol sa account, Panginoon, na nangyari dito, O Diyos, nung ang ating pong Panginoong Isus ay nasa Capernaum. Ang dalangin namin, O Diyos, matuto kami, may apply namin to sa amin pong mga buhay, O Diyos, bilang mga mananampalataya. Ikaw po ang mataas, wala pong iba. Sa iyo po ang papuri at pagluwalhati. Amen at Amen. Medyo magulo po ngayon ang politika ng Pilipinas, no? At siguro sa atin pong mga isipan, kung atin pong titingnan yung atin pong sariling mga kaisipan ngayon, marahil yung iba sa atin ay nakatingin na doon sa 2028. So anong mangyayari kaya sa 2028? Marahil marami sa atin ngayon ay meron lang nasa isip kung sino kaya yung iboboto natin. Sino kaya yung magiging manok natin pagdating ng 2028 election. At marahil sa atin pong mga kaisipan ngayon ay meron tayong mga standards na isiniset na dapat kapag itong tao na dapat ang iboboto ko ganito ang gusto kong maging qualification, dapat ito yung kaya niyang gawin, dapat itong tao na to nakitaan natin ng kakayahan na mamuno, no? At marahil yung iba sa atin ang gustong piliin yung subok na sa panahon, yung kayang magbigay ng authority, kayang mag-lead, no? Doon sa standard na gusto po natin. Yung kayang ayusin yung lugar na nasasakupan nila, mabilis yung aksyon kapag merong mga sakuna, mga baha, right? Yun yung mga standards na meron tayo, no? Kapag merong traffic, merong silang daan, ayaw natin yung pabagal-bagal. Tayo po pa naman mga Pinoy, sanay tayo sa instant. Lagi gusto natin mabilisan. Mga kapatid, kung atin pong titingnan yung mga standard na atin pong siniset ngayon pa lang, medyo malayo pa naman yan, 2 taon pa. Kahit gaano po kagaling ito pong mga tao na to, doon sa yung mga tao na to, doon sa atin pong kaisipan, na sa tingin natin, pasok sila doon sa mga standard at meron silang authority na i-lead yung atin pong country, no? I-lead yung mga tao. Ito pong authority na meron po sila, once na nabigay sa kanila, ito po ay limited. Ito pong authority to, sometimes, kahit sa tingin natin, napakagaling niyan, no? May makikita at makikitang mga flaws. At ito pong authority na meron sila is temporary. Pero ngayong umaga po, atin pong makikita, base po dito sa ating teksto na binasa, yung authority that knows no bound, no? Na even those, itong mga leader na ating pong inaasahan, ito pong ating pong mga pinuno na ating binoto, itong mga pinuno na sa tingin natin, ito yung makakapag-ayos ng ating pong kalagayan ngayon. Na sila yung once na nabigyan ng authority ay magiging okay ang lahat. No? Lahat yan ay magpe-fail. Pero meron pong isang authority, merong isang, tulad ng binasa natin sa ating teksto, no? Na yung kanyang authority ay wala pong limitation in all aspect, no? Kumbaga perfect yung kanyang authority. At dapat doon tayo mag-lean. No? So, last week po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, balikan lang natin konti yung atin pong pinag-aralan para mas maintindihan natin yung teksto natin pong pinag-aaralan ngayon. Yung atin pong Panginoong Hesus ay naging bold doon sa kanyang mensahe doon sa Nazareth. In fact, ito pong mga tao na to, nung kanilang narinig yung mensahe ng atin pong Panginoong Hesus, is kumati yung kanilang mga tenga. Hindi nila matanggap yung mensahe na sinabi ng ating pong Panginoong Hesus. No? Up to the point, in the last part noong ating pong teksto last Sunday, ay nireject nila yung message ng ating pong Panginoong Hesus. Up to the point na gusto nilang patayin yung ating pong Panginoong Hesus. Gusto nilang ihulog sa cliff yung ating pong Panginoong Hesus. At ang ating pong Panginoong Hesus ay nakalis, siguro, ewan ko kung paano ginawa ng Panginoong Hesus yun. Sabi doon sa ating teksto na binasa ay napakadaming tao at bigla na lang siyang, hindi ko alam paano siyang naging flash siguro, bigla siyang nawala doon sa kanilang mga paningin and they fail to hurt yung ating pong Panginoong Hesus. And nung siya po ay nakatakas doon po sa kanyang, sa mga tao na gusto pong mag-harm sa kanya doon sa Nazareth, ay siya po ay, dito sa ating pong teksto, sabi po dito, he came down to Capernaum. Pumunta po siya sa Capernaum. Ano po ba yung meron dito sa Capernaum? No? So, tingnan po natin yung historical background kung bakit napakahalaga nitong lugar na ito sa ministeryo ng ating pong Panginoong Hesus. Ito pong Capernaum is considered as a fishing center nung panahon po ng ating pong Panginoong Hesus. Sa atin, ang fishing center sa Pilipinas, ano po? Tama ba ako? Malabon, Nabotas, or ano ba?
Pangasinan. Tama po ba? Fishing center dito sa Pilipinas. No? Nung panahon po ng ating pong Panginoong Hesus in the first century, ang fishing center po ay itong Capernaum. At kung titingnan po natin itong lugar na ito sa mapa ay nasa tabi po ito, nasa kanan ng Sea of Galilee. At alam naman natin yung karakteristik ng Sea of Galilee ay napakayaman. No? At marami pong mga barko, maraming mga trading businesses na dumadaan po doon sa Galilee, sa Sea of Galilee. At ito pong place na ito, itong Capernaum, sabi po ng mga nag-aaral, at ito ating pong pag-aaralan, yung ministeryo ng ating pong Panginoong Hesus, it served as the headquarter noong Galilean ministry ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi po, kung babasahin po natin ang 4 na gospel, napakaraming time na in-spend ng ating pong Panginoong Hesus dito po sa lugar ng Capernaum. At napakarami niya pong mga himala na ginawa dito sa lugar na ito, no? Dito sa Galilee particularly. No? So, kung titingnan natin, ito pong Capernaum is naging headquarter ng ating pong Panginoon ng kanyang Galilean ministry. This is considered as fishing center during this time. Pero nandun siya, ginawa niyang headquarter yung Galilee, yung Capernaum, not as a fisherman, but what? Fisher of men. No? Kaya dito po sa atin pong teksto, ay pinakita po ng malinaw ni Dr. Luke yung sovereignty ng atin pong Panginoon. The sovereign authority ng atin pong Panginoong Hesus, ng anak ng Diyos. Kaya po yung atin pong pag-aaralan, the authority of Jesus. Dito po, ipinakita ni Dr. Luke na yung atin pong Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Ang atin pong Panginoong Hesus is Panginoon talaga. No? Sabi po dito, kung atin pong isa-summarize, yung atin pong teksto na pinag-aralan, una, ang ating pong Panginoong Hesus is Lord over mind. Ano pong ibig sabihin nito? Kung atin pong titingnan kung paano nag-react yung mga tao nung siya po ay nagsalita. Though wala pong malinaw na sinabi po dito si Dr. Luke, ano yung exact na mensahe ng sinabi ng ating pong Panginoong Hesus. Ito ba ay same message na sinabi niya doon sa Nazareth? Pero kung atin pong pag-aaralan, yung mensahe sinabi niya sa Nazareth, but the message na sinabi niya sa Nazareth, ginawa niya dito sa Capernaum. Pero sabi ng atin pong teksto, nung marinig nila yung boses ng atin pong Panginoong Hesus, anong sabi po doon? Yung kanilang isip ay astonished. Namangha sila doon sa authority kung paano nagsalita yung atin pong Panginoong Hesus. They never heard yung ganong klase ng authority kapag nagsasalita. Because He is the Lord over mind. Pangalawa, Lord over the spirit realm. And people were amazed, even yung mga unclean spirit, sabi po sa ating text. So even the demon followed yung ating pong Panginoong Hesus. Ano pong sabi ng ating pong Panginoong Hesus? Be quiet, come out of that man. As simple as that. Wala na siya kung ano pang ginagawa. Sinabi lang na, nung in-interrupt nitong evil spirit, yung mensahe ng ating pong Panginoong Hesus, the way na in-address niya yung mga tao, anong ginawa niya, anong ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. In other translation, ang sabi po doon, shut up. Ano nangyari doon sa demon? Ano sabi doon sa unclean spirit? They feared the Lord. Sumunod sila. Because He is the Lord over the spirit realm. Pangatlo, nakikita po natin dito, sinasummarize ko na po, no? Para kung matutulog kayo mamaya sa mga dulong punto, alam nyo na yung laman ng mensahe. Pangatlo po, ang ating pong Panginoong Hesus, ipinakita dito ni Dr. Luke that He is the Lord over physical body. Even yung deadly sickness, Pastor, lagnat lang naman yan eh. Nung panahon po nila, yung lagnat nakakamatay. Sa atin lang naman yung yung wala na lang yung lagnat. Lagnat, yung iba tawag sa mga bata, lagnat laki lang. Ako feeling ko hindi ako nilagnat laki. Lagnat lang. Pero dito sa panahon po nila, wala pa kasi ng biogesic, wala pang paracetamol. Yung great fever na tinatawag po nila is nakamamatay. Kapag ikaw ay nilagnat, automatic death sentence na yan. Pero even the body, even physical body, sumusunod sa ating pong Panginoon. He is the Lord over physical body. And last but not the least, sabi dito ni Dr. Luke, Jesus is Lord over the mission of the church. Sa dulong part ng atin pong teksto, kung atin pong titingnan, yung mga tao gustong mag-stay na lang siya doon for their selfish reasons. Pero nung sabi ng atin pong Panginoon, wait, hindi yan yung mission. Hindi yan yung plano ng Panginoon. Hindi yan yung dapat kong gawin dito. Ang dapat kong gawin,
magbabayan-bayan ako. I will share the gospel. I will share the good news. I share yung mensahe na ibinigay sa akin ng Ama sa iba't ibang mga bayan. He set the standard kung paano yung church ay pumunta o i-share yung good news. Kung paano tayo dapat mamahagi ng mabuting balita ng atin pong Panginoon. At tulad po ng sabi ko, ito po yung summary ng atin pong mensahe sa umagang ito. No? So, but of course, for us to understand it more, para mas maintindihan natin ano po ba itong sovereign authority ng atin pong Panginoong Jesus, let's examine it doon sa atin pong 3 punto sa umagang ito. So, una pong punto, we can understand yung sovereignty doong anak ng Diyos, ng atin pong Panginoong Jesus, una, through the proclamation of His Word. In verse 31 to 32, dito po makikita po natin, nang dumating yung atin pong Panginoong Hesus, ang sabi po dyan, in verse 1c, and He was teaching them on the Sabbath. No? Siya po ay nagtuturo doon sa mga taong dito. And to understand yung weight nitong scenery na atin pong pinag-uusapan ngayon, we must understand yung historical setting dito pong pangyayari na to, no? So, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, sinamarize natin yung ating mensahe at sinabi ko sa inyo na ito pong Capernaum ay nag-serve as headquarter ng ating pong Panginoon sa kanya pong Galilean ministry. Actually, halos nasa 3 area lang halos share ang ating pong Panginoon. What I mean is, nasa 3 lugar lang yung talagang halos nandun siya, no? At isa doon ito pong Galilee, no? At ito po ay tinatawag na, ito pong Capernaum ay tinatawag na Via Maris, kung makikita po niya dyan. Ang ibig sabihin po niyan ay Way of the Sea, no? Kung saan yung mga iba't ibang mga bayan, pag nakita niyo po kasi yon, yung Galilee, ito po itsura niya. Ay, hindi na ilagay dito. Ibang PowerPoint ata. No, anyway, so ay nasa kanan po siya ng Sea of Galilee at napakarami pong mga trading na nangyayari po doon, particularly sa pangingisda. No? At ito po ay naging major route noong ancient world. At meron po akong 3 reason dito na marahil ito yung dahilan kung bakit pinili ng atin pong Panginoong Hesus na ito pong Capernaum ang kanyang maging headquarters. So una, marahil ito po ay, unang reason ay personal reason. We see dito po sa atin pong teksto na pinili niya po itong Capernaum kasi po si Simon Peter, yung binanggit po ditong Simon sa atin pong teksto ay si Simon Peter at yung kanya pong tahanan ay nasa Capernaum. So meron po siyang tutuluyan, no? Meron po siyang titirhan during that time. Merong mag-accommodate sa kanya doon sa kanyang ministry. Pangalawang reason ay pwede pong strategic reason ng atin pong Panginoong Hesus para mas employ niya yung kanyang strategy, yung kanyang ministry, mas maging effective siya sa kanyang ministry. Since ito pong Capernaum is considered as major international trading location noong panahon niya. No? So ito po ay ito pong Capernaum, ito pong Sea of Galilee, kino-connect niya yung Egypt na during that time is major contributor ng economy during that time, and then Damascus. Alam niyo po yung Damascus, sikat po ngayon yan eh. Yung Damascus ay kabisera po ng Persia, no? So the word can easily sa ganung paraan dahil nga po itong Sea of Galilee ay dinadaanan ng malalaking mga bansa. Okay? Mas madali pong makakarating yung salita ng atin pong Panginoon at madaling ang tawag doon, ma-spread yung salita ng atin pong Panginoon. Kasi once may mga pumuntang mga barko, pagpunta ng mga barko, may masyasharean, oh, may narinig kaming ganito, ganyan, ganyan. May nagtuturo dito sa lugar na to na ganito, ganito. And that is very strategic. And third reason is prophetic. In Matthew chapter 4, verse 13 to 16, pinakita po dito ni Matthew na yung pagpunta ng Panginoong Hesus doon sa Capernaum is to fulfill yung salita or propesya na nabanggit po in Isaiah chapter 9 verse 1 to 2. No? Ang sabi po doon sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 2 ay mag-share yung anak ng Diyos or yung Messiah doon sa lugar ng Capernaum at doon ay maraming mai-enlighten. No? So, at kung titingnan po natin
yung recorded miracles that performed by the Lord Jesus Christ, mostly nangyari po ito in Capernaum. No? Meron lang po siyang tatlo, yung isa ay sa Chorazin, magkakatabi po yan, and then sa Bethsaida. No? Pero sabi nga lang, most of the performed miracles ng ating pong Panginoong Hesus ay makikita natin sa Capernaum. At ito pong Capernaum na to had significant, aside from that, dahil nga po ito ay major trading area or location, yung synagogue na nandun, na tinayo nitong mga Romano, ay maraming pumupunta. It's a very good strategy para sa ating Panginoon to share. At marahil ito pong panahon na ito, na i-share ng ating, nagturo yung ating pong Panginoong Hesus, itong araw ng Sabat, nandito po siya doon sa synagogue, dito po sa Capernaum. No? So ano pong gusto nating makita po dito, no? Na yung ating pong Panginoong Hesus, nung siya po ay nagsalita po siya na yung kanyang salita ay the source of authority. Sabi po dyan, sa culture po ng mga Hudyo, kapag ikaw po ay magtuturo sa sinagoga, hindi po pwede na puro sarili mo lang yung babanggitin mo. Walang authority yung iyong sasabihin kung hindi ka mag-quote ng mga sinabi ng mga previous rabbis, ng mga patay na, sabi po dyan, dead rabbis, to validate yung kanyang point. If you have an argument, kailangan meron niyang citation. Kailangan ma-cite mo yung sinabi ng mga previous rabbi. No? But nung ang ating pong Panginoong Hesus, but when the word speak, during the time, when He opened His mouth, ano pong nangyari? Hindi niya kinailangan mag-quote ng kahit ano. Kung titingnan po natin dito, very concise yung pagsabi dito ni Luke. Ang sabi niya lang, He was teaching them on Sabbath. And kaduktong in 32, and they were amazed. That is the authority of the Son of God. He spoke directly, confidently, as if na yung mensahe na sinasabi niya, as if na yung kanyang tinuturo na law ay galing talaga sa kanya. Nakikita po ba natin dito? At nakita natin yung mga tao dito ay na-amaze doon sa authority na meron yung ating pong Panginoon. How? Yung kanyang message ay narinig nitong mga tao na to. Na itong kanyang mensahe ay hindi galing sa tao lamang, kundi ang mensahe na dala nitong tao na to ay galing sa Diyos. Hindi niya na kailangan mag-cite ng o aralin kung ano man yung mga form of citation, APA man yan, Chicago MLA, at kung ano mang mga citation na dyan, ng mga style na kailangan niyang gamitin para lang magkaroon ng authority o ma-justify yung kanyang claim na sinasabi dito. Bakit? Because He is the source. Hindi niya kailangan i-cite yung sarili niya kasi siya sa kanya nagaling yon. He is the author ng law. You don't need to cite anyone to explain yung kanya pong gawa. Nakarinig na po kayo, have you ever heard yung isang tao, ako kasi sa school, pag yung isang estudyante ay nagpasa yan ng isang essay, yan, or isang output, isang project, alam na alam ko yan kapag hindi siya ang gumawa niyan. Alam ko kapag si AI ang gumawa niyan. Bakit? Kasi napakaganda ng mga English, napaka-highfalutin. Dudugo talaga yung ilong mo kapag binasa mo. Pero pag pina-explain mo sa kanya, anong laman? Hindi ko alam, sir. Iba yung gumawa. Kanyang, Have you ever heard someone na ine-explain niya yung isang bagay na hindi naman siya yung gumawa? Compare natin doon sa tao na siya mismo yung gumawa ng isang article, ng isang bagay na yon, at na-explain niya talaga thoroughly, no? Deeply, at napakaganda ng explanation. And that is the same reaction nung marinig nitong Galileans yung mensahe ng ating pong Panginoon. Pangalawa, nung marinig nila yung mensahe ng ating pong Panginoong Hesus, makita natin dito yung impact. Para talagang galing sa Kanya. Siya talaga yung source nito. Sabi po dyan, yung word na ginamit is astonish. Pag sinabi pong astonish, parang pinatamaan ka talaga. No? Nung sinabi yun ng ating pong Panginoong Hesus, parang ikaw talaga yung, sabi dyan, literally means to be struck with blow. Talagang ikaw, pinatamaan. Hindi niya kinailangan na maghanap pa ng kahit ano pang mga scroll, mga references, para tulungan yung kanyang preaching during this time. He spoke with dogmatic certainty. Ano pong ibig sabihin nun? Talagang ito yung dapat yung gawin. Ito yung dapat gawin ng bayan ng Diyos. Ito yung
pinapagawa sa inyo ng Panginoon at ito ang dapat yung maging response. That is dogmatic certainty. Sabi po dito, the true biblical preaching, tandaan po natin to mga kapatid, the true biblical preaching does not merely inform the intellect. Hindi lang po para malagyan yung atin pong mga utak, para lang malaman kung ano yung dapat nating malaman. Sabi po dyan, it violently confronts the soul. Kaya nga sabi doon, astonished. They were astonished. Para silang binanlawan nung narinig nila yung salita ng ating pong Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Meaning, yung true preaching ay hindi lang po para i-inform tayo kung ano yung mali, kundi yung true preaching ay para malaman natin kung ano yung tama at para malaman natin kung ano po yung tama dapat nating gawin. Sa school po, ngayon kasi school year end na, gumagawa po kami ng mga exam, no? At kapag kami po yung gumawa ng exam, let's say for example, ako gumawa ng isang subject ng exam, yung gagawa po ng key to correction niyan or answer key, ako rin po. Hindi pwede na iba yung gagawa. Bakit? Kasi ako po yung gumawa ng exam, no? Or bago checkan ng mga teacher yung mga papers ng kanilang mga estudyante, magpapadala yan sa akin ng isang estudyante or kung sino man. Papadala kami. Sabihin, sir, yung answer key po. Yan. Ano po yung tamang sagot dito? Ang may greater authority para maglabas po ng answer key kapag gumawa ka ng exam is yung mismong gumawa ng exam. Even as kahit experts kami doon sa field or subject na meron kami, tinatanong pa rin namin kung sino yung gumawa ng exam doon sa answer key. Bakit? Kasi mas alam niya kung bakit yun yung sagot doon. At yung key to correction ay ginagamit po namin yon hindi po para ipakita na mali yung estudyante, pero ginagamit namin yung key to correction para malaman ng estudyante kung ano yung tama. At kapag nalaman niyo yung tama, ito pala gagawin ko sa susunod. Kaya nga po ang tawag doon, key to correction. And ito pong key to correction, ito po yung final authority namin sa pag-check ng mga papel, yung mga exams. And same as po sa atin mga kapatid, no? Sabi ng ilan, life is a test, no? Yung buhay daw natin is parang test. And the maker of the test should provide the answer key. And guess what? Ano po yung answer key ng atin pong buhay? The Word of God. The Word of God is our key to correction. The Bible is the key to correction. As simple as this, mga kapatid, para mas maintindihan natin. Ang Panginoon, ang gumawa ng exam, siya rin yung magbibigay ng answer key. And yung answer key, binigay niya na po sa atin. Nandito po sa kanyang mga salita. And He once spoke dito po sa mga tao dito sa Galilee, na Capernaum. At nung marinig nila yung mensahe ng atin, noong answer key, they were astonished. They were amazed. So ano pong dapat nating tingnan dito? Anong application ang dapat nating pong makita dito? Sa atin po mga Pinoy, especially in modern Filipino context, we are constantly tempted and mas binavalue natin actually. We must true to ourselves. Minsan binavalue natin yung mga sinasabi ng mga celebrity. Minsan magsasabi lang yan ng konting verse. Wow, galing-galing. Merong mga advice na ibibigay sa social media, dapat ito yung dapat, tama yung kanyang ginagawa. No? And we easily slip into what we call feeling-based Christianity. Na naglagay lang ng verse, nagsabi lang ng ganito, at ito na yung ating pinakikinggan. But the question to us, mga kapatid, na dapat po nating itanong sa ating pong mga sarili, is the Word of God your final unbending authority? Yung salita ba ng ating pong Panginoong Diyos, yung salita ng Diyos, yung dapat nating, yung ating tinitingnan, yung authority sa ating pong buhay, na kapag meron tayong problema, kapag meron tayong ganitong bagay, ay yun yung ating tinitingnan. Sabi po dyan, if not, sa ating pong mga sarili, we must repent sa ating pong mga sarili. And we go back doon sa authority ng ating pong Panginoong Jesus. Kung ano yung sinasabi ng ating pong Diyos. May problema ka sa buhay, ano pong dapat natin gawin? You go back to His Word. May problema ka sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa kung sino mang karelasyon, go back to His Word. May problema sa kaibigan mo, BF mo, girlfriend mo, classmates mo, school mo, office mo, boss mo.
you go back the Word of God. Lahat ng problema, lahat ng tanong, meron pong sagot. Nasaan po yun? Nasa answer key natin. Nandito po sa salita ng ating pong Panginoon. We must go back to His Word. Second point po, we can understand the sovereign authority ng ating pong Panginoon, ng Panginoong Jesus, ng anak ng Diyos, through the power over His Word. No? Kung atin pong lalaliman yung atin pong pag-aaral dito, yung atin pong Panginoong Hesus, yung kanyang authority ay hindi lamang po ito limitado to theology, mga kapatid. Hindi lang po ito basta malaman lang natin kung sino yung ating pong Panginoong Hesus. Hindi lang po ito dito sa atin pong isipan. Sabi po dito, it invades the physical and spiritual reality of our world. Ito po ay patungkol saan? Sa atin pong katayuan, physical, ganun din po sa spiritual realities. Sabi nung isang comment, nung aking pinakinggan, nung pinag-aaralan ko po ito, kapag titingnan natin o babasahin natin itong statement ni Dr. Luke, how he presented ito pong pangyayari dito, how he wrote ito pangyayari to, it seems ito ay parang bizarre or parang unbelievable, no? Pero ang katotohanan po, ang buhay po natin bilang mananampalataya, ito pong ginagawa natin, no? Ay hindi lang po basta para lang may matututunan tayo. It also deals with physical and spiritual realities of our world. Kung ikukumpara po natin yung spiritual battle sa atin pong kapanahunan or mga panahon na nauna sa atin, i-compare natin sa first century, nung panahon na nandito yung ating pong Panginoong Hesus, lumakad siya dito sa sanlibutan, napakatindi po ng spiritual battle. Alam niyo po kung bakit? Because the Son of God came down at lumakad po siya dito and the full forces of the hell was unleashed. Inilabas niya. Bakit? Andito yung anak ng Diyos. And that is true. Marami po sa ating pong kapanahunan na sabi nila ito ay myth lang. Ito ay hindi totoo. Ito ay haka-haka lang. Gawa-gawa lang ni Dr. Luke. Pero ang katotohanan po, patungkol dito sa spiritual na mga bagay na ito, no, ay totoo. At ito po ay nag-manifest at pinakita po sa atin ng banal na kasultan ng ating pong Panginoong Hesus. You believe or not, this is true. And it is very interesting kung paano po ito pinresent ni Dr. Luke dito po sa kanyang account ng ministry ng ating pong Panginoong Hesus. And if we will read, katulad ng sabi ko, kung first time mong pakikinggan or mababasa, ito pong statement na ito na merong na-possess, merong matinding sakit, biglang nawala, isang salitaan lang, seemingly, ang iisipin natin, that's unbelievable. Ito po yung argument ng mga skeptics ng Biblia. No, they mythologized yung biblical account, particularly nito pong kay Luke. But as we all know, napakaganda nung kanyang pag-present. Si Luke po ay isang doktor. So alam niya kung umaarte lang yung tao. Alam niya kung epileptic lang yung tao. Alam niya kung itong tao na to ay hindi totoong possessed. Kaya niyang i-distinguish yung difference between mental illness and a genuine possession. Tulad po ng nangyari dito sa atin pong mensahe. Kaya sa mga tao na nagsasabi na hindi totoo nangyari ito ay parang haka-haka lang, ito ay gawa-gawa at invento lang ni Dr. Luke, that's not true. Very reliable ang pagkasulat po ni Dr. Luke sa bagay na ito. And going back doon sa atin pong text, in verse 33 to 37, ito po, pinakita po dito ni Dr. Luke yung isang pangyayari na kung saan yung ating pong Panginoong Hesus ay nirebuke, sinuway, no? Yung isang yung demon inside doon sa tao, no? Sabi po ng ilan, ito po ay terrifying and this is very hellish orthodoxy. Bakit? Kung titingnan natin mga kapatid, nung sinabi nung demon, anong sabi niya doon? Basahin po natin. 33 to 37. In the synagogue, there was a man possessed by the spirit of unclean demon. And he cried out, ano po sabi niya? Seemingly in-interrupt niya yung mensahe ng ating po Panginoon. Sabi ng ilang mga nag-aaral. sabi niya, let us alone. Iwan mo kami.
What business do we have with each other? Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? Ito po yung pinaka-interesting na part. I know who you are. The Holy One of God. Ano pong ibig sabihin? Ano pong makikita natin dito? Even ito pong mga demonyo, even itong pong mga minions of Satan, mga fallen angel, meron po silang right theology. Kilala nila si Jesus. Alam nila na si Jesus ay Son of God. At si Satan is not just a literary metaphor representing ito pong mga demon na to. Sabi po dito, he is a defeated foe who still prowls, daring to appear even sa religious setting. Jadi pastor, kung logically iisipin po natin, no? Kung ang mga demonyo nga ay naniniwalang si Jesus ay Diyos, edi yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, mas malala pa sa demonyo. Hindi po. Mali lang po ang theology nyo. Yan, mali lang ang theology nila. No? Kailangan lang itama yung kanilang theology patungkol kanino sa atin pong Panginoong Jesus. At yun po yung dapat nating tingnan dito. No? Going back dito po sa ating text. Notice po natin yung power ng atin pong Panginoong Jesus nung kanyang kinumand yung ito pong taong inaalihan ng masamang espiritu, no? Ano pong pagkasabi siya ng atin pong Panginoong Jesus? Maganda yung version sa ibang Bible, ang sabi doon, shut up. Be quiet. Shut up and come out, no? Parang nagsaway lang ng batang maingay. Alis ka dyan. That is the authority ng ating pong Panginoong Jesus. Hindi na po siya kung ano-ano pang ritual, naglabas ng kung ano-anong mga iwiwisik, nag-spray ng gano'n para lang lumabas. Ano pong ginawa dito? Yung authority ng ating pong Panginoong Jesus, let this demon instantly obey yung kanyang salita. Marami pa sana akong gustong ikwento patungkol sa bagay na ito. I have a personal experience with regard to this matter. Pero baka tumagal po tayo. Kausapin niyo lang ako minsan pag makipagkwento. Yan. Kasi po lumaki sa isang Pentecostal na church. At marami ding kwento ang tatay ko nung sila ay nagpapasimula pa lang in 1980s sa probinsya. No? When the Visayas is not yet saturated with the word. No? So, but the question here, na dapat po nating tingnan, na pwede nating itanong sa ating pong mga sarili, na nakita ko po dito, na pwede rin nating itanong sa ating pong mga sarili, nag-i-exist pa ba itong bagay na ito? Itong demon possession na ito? Maybe, sa akin pong sarili, hindi ko sinasabing kayo rin ay maniwala. I can confidently say yes, but in different way. No? Alam niyo po, matalino po ang kaaway. When the church grows, na-saturate almost lahat ng places sa mundo, binago niya yung kanyang strategy. And then the nature of this kind of, sabihin na nating gawa ng kaaway sa atin pong mga sarili is hindi na same way na ganito, no? Tulad po ng nandito. Yung nature po ng isang possessed na tao, kung ating pong babalikan, in Mark chapter 5, yung isang bata na inalihan ng espiritu, ano pong sabi doon? Kung ating pong titingnan yon, yung tao na possessed ay controlled by the bad spirit. Ginagawa niya yung bagay na hindi niya gustong gawin kasi nga controlled siya. And last, kahit I don't mean it, yung gagawin niya, sinasaktan niya yung kanyang sarili, kinakayod niya yung kanyang sarili, kinakalmot niya yung sarili, and he will make yung tao na yon isolated. No? Sa ating kapanahunan, paano ito nagmamanifest? Simple question na ating sagutin sa ating mga sarili. What controls your life now? Ano yung kumukontrol sa ating mga sarili? Sinasabi natin minsan, ayoko na itong gawin pero pag nandun ka na sa lugar na yun, biglang nagugulat ka na, automatic, gumalaw. Talagang, naiintindihan niyo po ako? And that is the work of the devil. And we should be, sabi ni Apostle Peter, we should what? In 1 Peter 5 verse 8, we should be sober. We should be vigilant because yung ating kaaway ay parang isang roaring lion na anytime pwede siyang sumakmal. No? Pangalawa, ano yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Lord? Na nag-isolate sa atin doon sa mga bagay na maka-Diyos. This is true sa atin bilang mga believers, especially sa mga hindi pa kumikilala sa atin pong Panginoon. Ano yung pilit na naglalayo sa tao
sa Lord? Ito ba ay relationship? Ito ba ay personal preference mo sa iyong sarili? Ito ba ay pride mo? Ano yung mga ginagawa mo na hindi mo namamalayan na nagkukos ng harm sa health mo? Sobrang paggamit ng gadgets, social media, vices. Napakatalino po ng kaaway sa ating kapanahunan. And we must hindi ko makuha yung English ko, mas maging matalino tayo sa Kanya. Maging sa atin pong mga believers. No? Ano yung mga bagay na naglalayo sa atin? Doon sa, nag-isolate sa atin. Doon sa mga anak ng Diyos. Ito ba ay ungodly relationship? Relationship with the believers? Maling barkada? Basta parang puro kabataan yung yung tinatamaan Yung mga magulang kasi natuto na yan may learning na yan. Those are modern tactics ng atin pong kaaway ni Satanas to control ito pong modern generations. And we must be vigilant tulad po ng sabi sa atin ni Apostol Peter. Next po, another manifestation noong kapangyarihan ng Diyos, ng sovereign authority ng atin pong Panginoon over His Word is makita po natin doon sa sumunod na verse. Sabi po dyan, He has authority not just in spiritual realm but also in body, sa atin po physically, no? Sabi po dyan, authority over sickness or physical affliction. After pong umalis ng ating pong Panginoong Hesus doon sa synagogue, ano pong ginawa niya? Pumunta po siya doon sa bahay ni Simon Peter, no? A private home, no? Ni Simon Peter. At dito po, sabi po doon, kung ating pong summarize, yung mother-in-law ni Peter ay nagsasuffer nung high fever, mataas na lagnat. Ang tawag nila dyan ay great fever. Nung time na po na yan, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ay nakamamatay po sa kanila yung lagnat na yan. No? So talagang, sabi nga nila, kapag meron kang great fever, ay parang death sentence na sa yan. Kasi wala pang antibiotic So ibig sabihin may infection. So pag walang antibiotic, hindi gagaling. So parang ganon. Pero ano pong ginawa ng ating pong Panginoong Sus during this time? Nirebuke ng ating pong Panginoon yung fever. No? Proving na lahat po ng kasakitan ay effect ng pagkakasala ng tao at ang ating Panginoong Sus lamang ang may kakayahan to reverse yung sumpa na ibinigay ng Diyos sa tao. Dapat di tayo nagkakasakit Going back to Genesis chapter 1. But dahil ang tao ay nagkasala, nagkaroon tayo ng kasakitan. But nung dumating yung anak ng tao, the authority to reverse the curse came. Even yung ating pong kasakitan ay nagkaroon po ng kagalingan. Hindi niya ni-require ito pong babae na to, na itong mother-in-law. Pastor, mother-in-law, ibig sabihin may asawa si Peter. Sabi ng ilan meron. No? Na magkaroon ng recovery period. Pero ang sabi po dito malinaw, nung siya po ay pinagaling ng ating pong Panginoong Hesus, immediately, sabi dyan, she stood up and served them. Ito po yung tinatawag nating miracle of total restoration. No? Isn't it amazing? Kung paanong pinakita ng ating pong Panginoon yung authority niya, hindi lang sa spiritual realm, pati po sa atin pong physical na mga karamdaman. Mamaya address natin, baka may tanong kayo. But pastor, kahit ipag-pray ko ng talagang mamaya address po natin yan. Going back sa atin pong text, sabi po dito, sa last part, pagkatapos pagilingin ng ating pong Panginoong Sus yung mother-in-law ni Peter, doon po sa city of Capernaum, dinala po sa kanya yung lahat ng may sakit. Marahil yung balita na karating na pinagaling yung yung mother-in-law ni Peter. Guess what? Anong ginawa ng ating po Panginoong Hesus? Pinagaling niya po lahat. Proving, without a doubt, that yung ating pong Panginoong Hesus na pinaglilingkuran, He is Lord over every biological cells. Siya po ang Diyos, even every single cells ng ating pong katawan. Sa ating pong kapanahunan,
marami pong, especially sa Pilipinas, yung naniniwala pa rin sa mga kulam-kulam, no? Especially yung mga matatanda. Actually, meron akong isang katrabaho na nagkaroon siya ng sugat dito. Tapos, dami. Pinaano niya, anong tawag doon? Yung, basta, mga tawas-tawas, yan. Tapos, ang sabi daw, may mga elemento na at natatakot tayo doon, no? So marami sa atin naniniwala pa rin sa mga ganung mga bagay. Mga roaming spirits. But spirits is real, mga kapatid. Pero ito po ay na-overcome, nakapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi po dyan, this text, ito pong ating binasa, declares that if you are in Christ, you are entirely under the protection of the one who silences demons with a single word. Di na kailangan ng kahit ano pang mga bagay. Whether you are a young person dealing with paralyzing fever, or anxiety, or an elder saint dealing with failing health, sabi po dyan, Christ is the absolute Lord of your body. Pastor, but sometimes we pray earnestly para sa kagalingan ng isang tao or kagalingan natin. No? Even though ganun yung atin pong panalangin, mga kapatid, dapat po nating tandaan, mas dapat actually nating tandaan, if hindi natin nakuha yung kasagutan na inaasahan natin, we must submit joyfully doon sa sovereign timing ng atin pong Panginoon. Doon sa sovereign will ng atin pong Panginoon. That knowing one day, lahat po nang nandito kasakitan, ako alos nag-antibiotic po ako ngayon yung ubusipon, uso yan talaga ngayon, yung dalawang anak ganun din, no? Though talagang dumadaan tayo dun sa mga kasakitan nitong atin pong mga physical na katawan. One day, ito po mga katawan na meron po tayo, mapapalitan po ito ng glorified body na kailanman hindi na magkakasakit. Sabi po dyan, death will be rebuked forever. When Christ died on the cross, yung atin pong Diyos ay namatay doon sa krus. After 3 days, He resurrect. That justifies our faith. Tayo po'y muling bubuhay ng atin pong Panginoon. Kaya every time na tayo po ay nagkakaroon ng struggle sa ating pong mga kaisipan, dapat po nating tandaan yung sinabi ng ating pong Diyos doon kay Moises. Ito, favorite ko po ito. Every time na dumadaan ako doon sa mga panahon na ako ay mananalangin, and seemingly yung sagot sa aking panalangin ay di dumarating, mananalangin ako sa kagalingan, tapos biglang mamatay. Pag-pray kami, yung nakakatakot sa mga pastor, pag-pray mo, yung may sakit. Ewan ko lang sa mga pastor dito kung meron ng experience, pag-pray mo, tapos kinabukasan na wala. Nakakaano yun, no? Prostrate. Every time na dumadaan ako doon sa thought na gano'n, nag-i-struggle ako na kahit ipanalangin mo, pinapaalala sa akin ng ating po Panginoon yung sinabi niya kay Moises. Sinabi po ito ni Apostol Pablo in Romans chapter 9 verse 15. Sabi niya po doon, for he says to Moses, I will have mercy to whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. That is the sovereign will ng ating pong Panginoon kasi siya yung nakakaalam ng lahat. And last point, sabi po dito, we can understand the sovereign authority of the Son of God through how He show yung kanyang priority sa kanyang work. Yan. Sabi po dito, after na ma-witness ng mga tao yung napakagandang himala na ipinakita ng ating pong Panginoon, selfishly, gusto nilang yung ating pong Panginoon mag-stay doon. Ganon din siguro sa atin, no? Ganon din siguro sa atin, gusto natin na kung nandito yung ating pong Panginoon Jesus, mag-stay din siya sa ating sitwasyon kapag meron tayong nakitang ganong mga himala, no? Pero ito po, alam ng ating pong Panginoong Jesus kung ano yung kanyang priority, no? Una, na pinakita po ng ating pong Panginoon dito yung necessity of prayer. After niya po dito magpagaling ng maraming mga tao, no? Instead na mas kunin niya yung applause ng mga tao, yung ang tawag doon, recognition ng mga tao,
ay nanalangin po siya. He withdrew doon sa desolate places and then he pray. At inalala niya kung ano yung kanyang mandate. Pangalawa, makita po natin dito, after manalangin ng ating pong Panginoong Hesus, pinakita niya yung priority ng kanyang ginagawa. He focused doon sa kung ano man yung mission niya. Pangatlo, ano pong ginawa dito ng ating pong Panginoong Hesus? Pinakita niya kung anong scope ng mission na dapat nating matunawaan. Ano po yung scope ng ating mission? Sabi po dyan, the gospel is never restricted to one family, one tribe, or one city. It is a universal, global summons to repentance. So, ito po yung pattern na binigay sa atin ng ating pong Panginoong Hesus kapag tayo po ay mag-share ng salita ng ating pong Panginoon. Parang ganito lang po yan. Kapag yung isang doktor naka-invento ng gamot sa isang sakit at marami pang may sakit na gano'n sa ibang lugar, ano gagawin ng doktor? Mag-stay ba siya doon sa lugar na yon? Hindi. Yung kanyang gamot, i-deliver niya. Isasabihin niya doon sa iba pong mga lugar. No? At ganoon din po yung ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. To end, yung ating pong to summarize yung ating pong punto sa umagang ito, yan. Kaya sinamarize ko na kanina, no? Nantok na po ba kayo? Yan. Nantok na, sumasagot. Yan. So una, the proclamation of His Word. Pangalawa, the power over His Word. And last but not the least, the priority of His Word. Isang question na dapat nating tandaan. Alam nating may authority ang Panginoong Hesus. Alam natin yan. Sinabi ng Biblia. Ang tanong, have you submitted sa authority ng Panginoon? Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita na sinabi po sa amin ni Dr. Luke. Dalangin namin, O Diyos, na ito po ay magamit namin, O Diyos, sa amin pong mga buhay. Na mag-submit kami, Panginoon, sa absolute authority ng amin pong Panginoong Hesus. Sa ipang papuri, pagluwalhati. Amen.